Martial Peak, Kabanata 4077. Thunderbolt Breaking Through the Void. Sa pagsubaybay sa pinanggalingan ng kapangyarihang iyon, tumingin si Ding Yi at nakita si Yang Kai na iniabot ang isang higanteng kamay patungo sa kanya, umiikot at lumilihis ang espasyo sa paligid nito. Sa pagkaunawa na iniligtas ni Yang Kai ang kanyang buhay sa isang kritikal na sandali, si Ding Yi ay agad na napuno ng pasasalamat. Pagtingin sa pandak na lalaki, ngumiti si Yang Kai. Ikaw pala, bastos ka. Bago bumagsak ang kanyang boses, nagpadala na si Ding Yi ng palad sa maikling lalaki, dahilan upang manginig ang Yuan Qi sa langit at lupa at naging isang higanteng asol na kamay na bumabalot sa mundo. Bahagyang nagbago ang mukha ng pandak na lalaki nang huminga ito ng malalim at pinagpag ang baging ng lang sa kanyang kamay. Sa sunod-sunod na huni, lumipad ang Seven Gourd Brothers at dumapo sa puno ng lang, na naging 7 maliliit na lang. Ang lakas ng ubas ng lang ay tumaas at sa isang mahinang suntok lang, nabali nito ang kamay ni Yuan Qi. Hindi nagdalawang isip ang pandak at sa halip ay gumawa ng selyo gamit ang isang kamay bago biglang nawala ang kanyang figure. Gusto mo pa bang tumakbo? Malamig na humirit si Yang Kai at hinimok ang kanyang space principles na isara ang mundo. Bahagyang naramdaman ang bakas ng sigla, sumuntok si Yang Kai sa direksyong iyon. Sa mahinang pagungol, muling lumitaw ang figure ng pandak, ngunit sumugod na siya sa bundok, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Malinaw, siya ay tinamaan ng suntok ni Yang Kai at nakaranas ng malaking pagkatalo. Ibinaling niya ang kanyang ulo, pinandilatan niya si Yang Kai ng walang katulad na hinanakit bago muling nawala ang kanyang anyo. Napakunot ang noo ni Yang Kai, hindi naiintindihan ng kanyang divine sense ang pag-iral ng maikling lalaki. Siyempre, ito ay dahil sa misteryosong pamamaraan ng pagtatago na ginamit ng taong ito, ngunit higit sa lahat, ang sitwasyon sa bundok ay medyo kakaiba, na pinipigilan ang extension ng kanyang divine sense. Kung hindi, imposibleng makatakas ng ganoon kadali ang pandak. May sama ng loob ba? Napatingin si Shuzin kay Yang Kai nang may pagtataka. Ngayon lang, nang biglang umatake si Yang Kai, napagtanto niya ang puntong ito. Tinitigan ni Yang Kai ang lugar kung saan nawala ang pandak na lalaki at bahagyang tumango. Nag-isip si Shuzin, ang divine technique na iyon ngayon pa lang ay dapat na ang Dao Breaking Seal. Ang taong ito ba ay taga Zekiong Blessed Land? Pero bakit hindi ko pa siya nakikita noon? Kung siya ay talagang taga Purple Jade Blessed Land, si Brother Yang ay kailangang mag-ingat. Ngumuso si Yang Kai. Wala akong pakialam kung taga Purple Jade Blessed Land siya o hindi, papatayin ko siya. Bago pumasok sa Land of Elders, sa makulay na channel, si Yang Kai ay inatake ng Dao Breaking Seal. Kung hindi niya pinalakas ang selyo gamit ang Dao Yi Divine Water, malaki sana ang naranasan niya sa oras na iyon. Noong panahong iyon, bagamat unang beses niyang hinanap, hindi niya mahanap ang bakas ng umatake. Nalaman pa rin niya ang impormasyon ng Dao Breaking Seal mula kay Ku Huashang. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit ang divine technique na ito sa lugar na ito. Sa madaling salita, malamang na ang pandak na lalaki ang nag-ambush sa kanila sa makulay na channel. Bukod dito, ang iba't ibang pamamaraan at impormasyong ipinakita niya ay naaayon sa hula ni Yang Kai. Una sa lahat, ang taong ito ay bihasa sa isang lihim na pamamaraan na maaaring itago ang kanyang aura at figure. Sa oras na iyon sa makulay na channel, hindi mahanap ni Yang Kai ang anumang bakas niya. Ang puntong ito ay nakumpirma. Ang pandak na lalaki ay bihasa rin sa isang lihim na pamamaraan na maaaring magtago ng kanyang aura at figure. Muli, walang puot ng walang dahilan, at walang kabaitan ng walang dahilan. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit niya siya tinambangan at gusto siyang patayin, ngunit kung ang sama ng loob na ito ay pinalawig ni Jinwoo at Zhu Jiayan, may katuturan ito. Sina Jinwoo at Zhu Jiayan ay may matinding sama ng loob sa isa't isa. Bilang tagapagdala ng Jinwoo, ang maikling lalaki ay dapat na nakatanggap ng mga tagubilin mula kay Jinwoo bago siya pumasok sa Land of Elders. Gusto ni Jinwoo na mag-isip siya ng paraan para patayin ang sarili sa loob at putulin ang kinabukasan ni Zhu Jiayan. Medyo nabagabag si Shuzin. Brother Yang, kung ang taong iyon ay talagang disipulo ng Zekiong Blessed Land, natatakot ako na wala akong maitutulong. Bagamat nagkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga Blessed Land, mayroon ding magandang relasyon sa pagitan nila. Ang Divine Cauldron Heavens at Zekiong Blessed Land ay nagkaroon ng magandang relasyon. Kung ang mga disipulo ng dalawang pamilya ay nagkita sa labas, kahit na hindi nila sinusuportahan ang isa't isa, at least hindi nila mahihirapan ang isa't isa. Kung hindi sila makakasagot sa kanilang mga masters kapag bumalik sila, sinabi ni Yang Kai. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para kay Brother Shu. Napabuntong hininga si Shuzin, ngunit wala siyang anumang intensyon na akitin siya. Pagkatapos magnilay-nilay saglit, sinabi niya.
Kung ito ay talagang buhay at kamatayan, Brother Yang, dapat kang mag-ingat sa bagay na ito. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita si Shuzin na nilalaro ang kanyang identity token sa kanyang kamay. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai, at bahagyang tumango. Para sa isang disipulo ng Blessed Land tulad ni Shuzin, ang identity token ay hindi lamang isang simbolo ng katayuan. Malaki ang posibilidad na tinatakan nito ang isang divine technique ng kanyang master. Para sa isang disipulo ng Blessed Land na lumabas upang magsanay, ang pagkakakilanlan na ito ay minsan ay isang legal iligtas buhay na trump card. Para ipaalala ni Shuzin kay Yang Kai tungkol dito, napakabait na nito sa kanya. Sa sandaling ito, lumapit si Ding Yi upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kung hindi dahil sa paggamit ni Yang Kai ng Great Dao of Space para ilayo siya sa napakahalagang sandali, tiyak na nataman siya ng Dao-breaking seal na iyon. Sa estado niya noong panahong iyon, kung siya ay nataman, ang kanyang selyo ay tiyak na nanganganib na bumagsak. Ang simpleng tulong ni Yang Kai ay isang legal iligtas buhay na biyaya para sa kanya. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo, Brother Yang, kung may kailangan ka sa akin o kay Ditian, sabihin mo lang sa akin. Hindi ako tatanggi. Napakabayani ni Ding Yi. Pagkatapos niyang magsalita, winagawin niya ang kanyang kamay at sinabing, "Ano ba kayong lahat na nakatayo dyan? Pumasok kayo at hanapin ang lalaking iyon. Gusto kong bunutin ang kanyang mga litid at balatan siyang buhay." Mabangis ang mukha niya, at halatang galit siya sa pandak na lalaking iyon. Sa 2,000-3,000 Ditian cultivators, may daan-daang nasawi, ngunit marami pa rin sila. Sa utos ni Ding Yi, sumugod sila sa bundok. Sinabi ni Yang Kai, "Mukhang medyo mapanganib ang bundok na ito. Sabihin sa iyong mga tauhan na mag-ingat." Natigilan si Ding Yi. Kararating lang niya dito at nakipag-away sa pandak na lalaking iyon, kaya wala talaga siyang alam dito. Mabilis niyang pinaalalahanan ang kanyang mga tauhan. Natanggap ng lahat ang order at agad na naging maingat. Nang makita ng libu-libong tao na nagtipon dito na gumagalaw ang mga tauhan ni Ditian, natural na hindi sila nakapagpigil at sumugod sa bundok. "Brother Yang, pupunta din ako. Magkita tayo sa peak." Pinagsalikop ni Shuzin ang kanyang mga kamay at umakyat sa bundok. Hindi niya alam kung ang pandak na lalaking iyon ay mula sa Zekiong Blessed Land o hindi, ngunit hindi niya kayang maglakbay kasama si Yang Kai. Kung nakipag-away si Yang Kai sa maikling lalaking iyon, hindi niya matutulungan ang alinman sa kanila. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mas ligtas na maglakbay ng mag-isa. Tumango si Yang Kai at sinabing, "Mag-iingat ka." Pagkaalis ni Shuzin, humakbang siya pasulong. Paghakbang pa lang niya sa bundok, napakunot ang noo niya, dahil kakaiba ang lugar na ito. Ito ay talagang kapareho ng fog na nilikha ng maliit na kabute, na may epekto ng pagsugpo sa divine sense, na ginagawang imposible para sa kanya na makita ang mga bagay na masyadong malayo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang mga misteryo ng bundok na ito, sigurado siyang delikado talaga ito. Ang pagkamatay ng mga nakapasok sa lugar na ito noon ay ang pinakamagandang patunay. Sa kabilang panig, dinala ni Xiang Ying ang purple na kawayan at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Napatingin siya sa matandang puno sa tuktok ng bundok na may kalmadong ekspresyon. 3,000 talampakan ang layo, isa pang binata ang mabilis na naglalakad. May lumingon sa kanya at nakita ang saint level na gamot na si Ako na nakasquat sa kanyang balikat. He chuckled and said, "Ano ba itong kakaibang bagay na ito? Napapangit." Tumangala si Ako sa kanya na may mapait na ekspresyon at sinabing, "Ang gwapo mo, binata. Mukha kang mahaba ang buhay." Tumawa ang taong iyon at hinayla ang sulok ng damit ng kasama. Sinabi niya, "Makakapagsalita talaga ang pangit na ito." Sa isang basag, isang kidlat ang dumating at tumama sa taong nagsalita. Ang lakas ng kidlat ay napakalakas. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling, at walang bakas nito. Sa ilalim ng marahas na kapangyarihan, ang taong ito ay direktang sabog sa mga piraso. Ang mga sirang paa at mga piraso ng laman ay lumipad sa buong kalangitan. Natigilan ang kasama niyang katabi. Biglang nanlamig ang kanyang katawan sa lugar, at ang lamig ay damaloy mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Kung medyo nawala ang kidlat na iyon, siya na ang mamamatay. Tumingin si Ako sa kanya at malalim na sinabi, "Ang gwapo mo rin." Nang matapos siyang magsalita, isa pang kidlat ang tumama sa katawan ng taong ito, at ang taong ito ay binugbog din hanggang sa puntong kahit ang kanyang mga buto ay wala na. Nagulat ang mga cultivator sa paligid. Bagamat hindi nila alam kung ano ang nangyari, lahat sila ay likas na lumayo kay Ako at tumingin sa kanya na para bang isa siyang halimaw. Tumangala si Ako sa langit at bamantong hininga. "Sobrang bitter ko. Walang humpay ang mga tunog ng kaluskos. Dati, lahat ay nagtitipon sa paanan ng bundok at hindi namalayan ang panganib sa bundok. Gayunpaman,
pagkatapos na tumuntong sa bundok, para silang nag-trigger ng ilang hindi nakikitang paghihigpit, at sunod-sunod na dumating ang panganib. Ang mga bolts ng kidlat na ipinanganak mula sa manipis na hangin ay may nakakatakot na kapangyarihan. Ang isang ordinaryong cultivator ay hindi makatiis. Ang isang kidlat ay karaniwang kumikitil ng buhay. Ilang beses ding inalagaan si Yang Kai. Maingat siyang tumingin sa paligid. Kahit na ang kanyang banal na mga pag-iisip ay pinigilan, maaari pa rin niyang gamitin ang mga ito. Ito ay lamang na ang hanay ay napakaliit. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung paano nabuo ang kidlat. Sa oras na natuklasan niya ito, huli na ang lahat. Kaya lang niya itong pigilan. Mabuti na lang at matibay ang kanyang katawan, at maayos naman siya matapos kumuha ng ilang kidlat. Binugbog lang siya hanggang sa manhid ang buong katawan at punit-punit ang damit. Mag-ingat sa ulap ng hamog na iyon. Biglang sumigaw si Pu Baixong. Siya at ang Little Mushroom ay nakaupo sa mga balikat ni Yang Kai at mapagbantay din na tumingin sa paligid. Ngayong may nadiskubre sila, agad nila siyang binalaan. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin, nakita ni Yang Kai ang isang masa ng kulay abong-ambon na umaagos, na bumabalot sa dose-dosenang mga tao sa hindi kalayuan. Hindi ito gaanong pinansin ng mga taong iyon, ngunit nang lumutang ang ulap ng kulay abo na fog palayo sa kanilang kinalalagyan, lumitaw ang isang nakakataas na eksena. Mahigit isang dosenang puting kalansay ang naiwan, nakakalat sa buong lupa. Sa isang kisap mata, mahigit isang dosenang buhay ang kakaibang nailibing dito. Wala ni isang tunog ang maririnig. Matapos lumunin ng ulap ng hamog ang laman ng mahigit isang dosenang tao, lumutang ito patungo sa isa pang grupo ng mga tao. Sa sandaling ito lamang ay may sumigaw sa alarma. Hindi ito fog, ito ay mga insekto. Ang ulap ng kulay abong fog ay talagang binubuo ng hindi mabilang na maliliit na insekto na hindi man lang makita ng mata. Nang makita ang ulap ng mga insekto na lumulutang patungo sa kanila, ang ilang mga tao sa grupo ay agad na umatake sa gulat, binomba ito ng divine technique. Ang ulap ng mga insekto ay nabasag, na naging higit sa isang dosenang mga guhit, na nabasag ang grupo ng mga tao sa isang iglap at bumulusok sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kanilang mga butas ng ilong. Sa isang iglap, ang mga taong ito ay nanginginig na parang salon at patuloy na nagsisisigaw, na para bang sila ay nagtitiis ng matinding paghihirap. Gayunpaman, tumagal lamang ito ng ilang sandali bago tumigil ang mga hiyawan. Naglaho ang laman at dugo, at ang mga buhay na nilalang ay naging mga tuyong buto. Ang ulap ng mga insekto ay lalong lumakas at nagsama-samang muli, umaakyat patungo kay Yang Kai. Naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kadelikado ang bundok na ito. Ang kidlat na lumitaw mula sa manipis na hangin ay isang bagay, ngunit kung mayroon siyang paraan, maaari pa rin niyang labanan ito. Gayunpaman, ang ulap ng mga insekto na ito ay tila mas malakas kaysa sa kidlat. Imposibleng mag-ingat. Marshall Peak, Kabanata 4078. 3000 Worlds Tree. Ang insect cloud ay tahimik na lumipad patungo kay Yang Kai, binalot siya habang ang kanyang golden crow true fire ay nag-aapoy at nag-aapoy sa insect cloud. Sa isang iglap, sunod-sunod na tunog ng kaluskos ang pumuno sa hangin habang ang insect cloud ay naging ulap ng apoy, na sinusunog ang mga insekto at isa-isang naging abo. Sa daan, maraming panganib. Hindi lamang naroon ang pambobomba ng kulog at ang kayeg ng mga insekto, ngunit mayroon ding maraming hindi maisip na panganib. Biglang nahati ang lupa, nagsiwalat ng kalaliman na lumamon sa cultivator at pagkatapos ay nagsara, tahimik na kumitil ng kanilang buhay. Ang ilang mga tao ay hindi pa alam kung kailan nawala ang kanilang mga kasama. Nang lumingon sila at nakitang mag-isa lang sila, naramdaman agad nila ang paglamig ng kanilang dugo. Libu-libong mga cultivator ang sumugod sa bundok, at sa loob ng wala pang oras ng insenso, nawala sa kanila ang 20 hanggang 30% ng kanilang mga cultivator. Bukod dito, habang paakyat ang isa sa bundok, mas malaki ang panganib, at mas madalas ang mga krisis. Ilang beses na nataman si Yang Kai, ngunit salamat sa kanyang matibay na pundasyon, nakaligtas siya. Gayunpaman, ang ibang mga cultivator ay hindi gaanong pinalad. Kulog man o kayeg ng insekto, hindi sila madaling labanan. Nang nasa kalagitnaan na sila ng bundok, bumaba ng husto ang mga tao. Ang mga may lakas ng loob pa na magpatuloy ay maaaring may malaking tiwala sa kanilang sariling lakas o may kaisipan na hindi sila makakabalik ng walang dala pagkatapos pumasok sa isang bundok ng kayamanan. Kaya binigay nila ang lahat. Si Xiang Ying at ang binata na nakakuha ng ako ay nangunguna. Para naman kay Shuzin, medyo nasa likod siya. Hindi dahil ang lakas ni Shuzin ay mas mababa sa kanilang dalawa, ngunit lahat ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Ang lilang kawayan sa kamay ni Xiang Ying ay sapat na upang sirain ang lahat ng uri ng pamamaraan, at sa isang tapik nito,
sapat na ito upang lipulin ang kulog at ikalat ang kaig ng insekto. Ang binata na nakakuha ng ako ay mayroon ding pambihirang paraan. Naghinala si Yang Kai na siya ay isang tagapagdala na pinili ng isang divine spirit, ngunit ang taong ito ay hindi nagpahayag ng kanyang sarili, kaya hindi maisip ni Yang Kai ang kanyang background. At ito lamang ang nasa ibabaw. Gaano karaming mga may dala ang nakatago sa tubig. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay nakakita ng higit sa 50 divine spirits dati, at ang bawat divine spirit ay may sariling tagapagdala, kaya mayroong hindi bababa sa 50 na tagapagdala. Ang maikling lalaki ay wala pa ring nakikita, at si Yang Kai ay walang ideya kung nasaan siya. Habang sumusulong si Yang Kai, tumingin siya sa kaliwa at kanan, hinahanap siya. Isang spot ng liwanag ang biglang lumiwanag sa hindi kalayuan. Nang unang lumitaw ang liwanag, ito ay napakahina, ngunit sa isang kisap mata, ito ay naging kasing liwanag ng araw. Isang sobrang nakakatakot na aura ang nagmula sa liwanag. Sa gitna ng mga kaluskos, ang mga ahas ng kidlat ay nagsasayaw at kumalat na ang liwanag ang sentro. Bumulala si Pu Baixong. Mag-ingat. Inabot na ni Yang Kai ang espasyo sa kanyang harapan, at habang nagbabago ang space principles, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa isang malakas na putok, isang bagyong may pagkulog at pagkidlat ang sumabog sa itaas ng kalangitan, na bumalot sa isang lugar na 300 metro. Kahit na ang walang laman sa loob ng lugar na iyon ay gumuho, na bumubuo ng isang malaking black hole. Sumipsap si Yang Kai ng malamig na hangin at lihim na nagpasalamat sa kanyang mga maswerteng bituin. Sa kabutihang palad, naramdaman niyang may mali at inilipat ang bagyo sa himpapawid. Kung hindi, kung ito ay talagang sumabog sa kanyang harapan, kahit ang kanyang kalahating dragon na katawan ay hindi makayanan ito. Huminga ng mahina, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa tuktok ng bundok na may naguguluhang ekspresyon. Dati, noong nasa paanan siya ng bundok, naramdaman niya na may banayad na aura ng world force na tumatagos sa bundok, at habang umuusad siya, ang pakiramdam na ito ay naging mas malinaw at mas malinaw. Dahil dito ay medyo natarante siya. Sa Great Cosmological Realm, kahit na ang lakas ng Divine Spirits ay lubos na napigilan, at ang maliit na universo sa Heaven Opening Realm ay ganap na selyado. Sa lohikal na pagsasalita nito, imposibleng umiral ang isang bagay na tulad ng World Force. Pero nagkataon lang na meron dito. Saan nanggaling itong World Force? Nararamdaman ni Yang Kai na ang pinagmulan ng World Force na ito ay ang matandang puno sa tuktok ng bundok. Ang mas ikinagulat niya ay ang world force na ito ay napakahalo, na parang mayroong higit sa isang uri, ngunit hindi mabilang na mga uri ng world force na nagtipon. Ubas, sigurado ka bang ito ay isang innate fruit tree? Tanong ni Yang Kai habang sumusulong siya. Umupo si Pu Baixong sa kanyang balikat, ang kanyang dalawang binti ay nabuo mula sa mga ugat na umuugoy habang casual niyang sinabing. Anong innate fruit tree? Hindi ko alam, ngunit kung gusto mong makahanap ng fruit tree, alam kong mayroong isang fruit tree dito. Hindi nakaimik si Yang Kai. Mula sa paanan ng bundok hanggang sa tuktok, 3,000 talampakan lang ang layo nito. Karaniwan, ang sinumang cultivator ay maaaring maabot ang distansyang ito sa isang iglap, ngunit sa bundok na ito, umabot ito ng higit sa 2 oras. Ang unang sumugod sa tuktok ng bundok ay si Xiang Ying. Nang marating niya ang tuktok, hindi siya nagmamadaling agawin ang spirit fruit. Sa halip, tumayo siya sa ilalim ng puno at tumangala na may pagtataka. Ang pangalawa ay ang binata na nakakuha ng ako. Sa sandaling dumating ang taong ito, si Xiang Ying ay lumayo sa kanya ng walang bakas. Ang dahilan ay ang cultivator na umakyat sa bundok kasama ang taong ito ay namatay lahat sa isang hindi likas na kamatayan, na isang nagbabala na palatandaan. Ang pangatlo ay si Xu Zin. Si Yang Kai ang pang-apat na nagmamadaling umakyat, na sinundan ng grupo ni Ding Yi at Ditian. Sa likuran nila, sa wakas ay narating ng nakakalat na cultivator ang lugar na ito matapos dumaan sa lahat ng uri ng paghihirap. Walang bakas ng pandak na lalaki, ngunit naramdaman ni Yang Kai na ang taong ito ay nagtatago sa isang lugar. Sadyang napakalakas ng pagsupil sa espiritual na kahulugan sa lugar na ito, kaya nahihirapan siyang mahanap siya ng madali. Nakatulala ang lahat sa fruit tree na ito. Malaki ang korona ng puno, na sumasakop sa langit at lupa. Sa bawat sanga, mayroong maraming spirit fruit. Ang mga spirit fruit ay hindi malaki, kasinlaki lamang ng isang kamao. Ang mga ito ay kumikinang at translucent, umaapaw sa liwanag at kulay, maganda at kahanga-hanga. Ito ay. Napatingin si Xu Zin sa puno at sa mga spirit fruit sa kanyang harapan. Parang may naaalala, sumilay sa kanyang mga mata ang pagmumuni-muni. Hindi ito ang primordial fruit tree. Biglang sabi ni Xiang Ying. Tumango si Yang Kai. Hindi niya ito napansin sa ibaba ng bundok, ngunit nang makita niya ang punong namumungang ito, alam niyang may mali.
Talagang hindi ito ang primordial fruit tree, at least hindi ang primordial fruit tree na hinahanap ng mga divine spirit na iyon. Dahil ang mga divine spirit na iyon ay nagsabi na mayroon lamang isang spirit fruit sa primordial fruit tree, at ang isa ay mapupulot lamang. Sa tuwing magbubukas ang Land of Elders, ito ang mangyayari. Matapos mapitis ang spirit fruit, mawawala ang primordial fruit tree. At ang spirit fruit na iyon ang susi kung makakatakas sila o hindi. Mayroong higit sa 100 spirit fruit sa puno sa harap nila. Mayroong libo-libo sa kanila. Ang mga spirit fruit ay nakasabit sa mga sanga ng sunod-sunod, na umaakit sa atensyon ng iba. Bukod dito, mula sa mga spirit fruit na iyon, ang mahinang bakas ng world force ay ibinubuga. Ang pinagmumulan ng world energy na naramdaman noon ni Yang Kai ay talagang mula sa mga spirit fruit na ito. Ang katotohanan na ang spirit fruit ay naglalaman ng world force ay hindi maisip. Hahaha, ang daming spirit fruit, bawat isa sa atin ay maaaring mamitas ng iilan. Tawa ng tawa si Ding Yi. Bagamat mayroong 4,000 hanggang 5,000 katao ang sumugod sa bundok, kakaunti lamang ang mga tao na nagtagumpay na maabot ang tuktok. Mayroong hindi bababa sa 2,000 hanggang 3,000 spirit fruit sa punong ito, kaya kahit na ang daan-daang tao ay hatiin ng pantay, bawat isa sa kanila ay makakakuha ng ilang piraso. Bagaman hindi nila alam kung para saan ang mga spirit fruit ito, kung isa sa alang-alang mula sa kanilang kagandahan, sila ay pambihira. Gayunpaman, sa napakamahal na kayamanan sa harap nila, walang sino man ang nangahas na kumilos ng padalos-dalos, baka maakit ang atensyon ng iba. Hindi ito pinansin ni Ding Yi, at inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan. Pumunta ka, pumutok ng isa at tikman ito. Naging mapait ang mukha ng taong iyon, at makagat lamang siya ng bala at lumakad pasulong. Tumalon siya at dumapo sa isang puno ng kahoy. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang sabik na nakatingin sa kanya ang lahat ng nasa ibaba, at walang may balak na atakihin siya. Saka lang siya gumaan ng loob. Alam niyang gusto ng mga tao sa ibaba na maging pathfinder siya. Kung walang panganib sa pagpupulot ng mga spirit fruit, malamang na ipaglalaban nila ang mga ito sa susunod na sandali. Palihim na nagdadasal, itinaas niya ang kanyang kamay para kunin ang isang spirit fruit. Ito ay cool sa touch, ngunit walang kakaiba tungkol dito. Nang malapit na siyang mamitis ng spirit fruit, isang biglaang pagbabago ang naganap. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, biglang nawala ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ding Yi, at napabulalas siya. Saan siya nagpunta? Mukhang marangal din si Yang Kai. Nakatutok ang mga mata niya sa tao ngayon lang, ngunit hindi niya napansin kung paano nawala ang tao. Para siyang nawala sa hangin na kakaiba talaga. Nang makita ang eksenang ito, marami ang natuwa. Malinaw na may malaking panganib sa pagpupulot ng spirit fruit. Buti na lang at hindi sila nagmamadaling agawin ito ngayon lang. Kung hindi, sila ang naghihirap yun. Isang bakas ng kaginhawaan ang sumilay sa mga mata ni Shuzin, at nagkaroon ng kaunting panatisismo. Tumawa siya ng malakas. Oo naman, meron talagang ganyan dito sa mundo. Akala ko alamat lang. Pagkasabi niya nun, napatingin lahat sa kanya. Si Shuzin ay nagmula sa Divine Cauldron Cave Heaven, at ang kanyang background ay hindi pangkaraniwan. Kahit na ito ay kaalaman o karanasan, siya ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga kapantay. Pagkatapos ng lahat, ang pamana at pamana ng isang kuweba na langit ay umiral ng 10,000 taon o mas matagal pa. Maraming mga lihim na hindi alam ng mga ordinaryong tao ang naitala sa mga langit sa kuweba. Dati nang nakakuha si Yang Kai ng maraming impormasyon tungkol sa Great Cosmological Realm mula kay Shuzin. Sa pagtingin sa kanya ngayon, tila nakilala niya ang kakaibang fruit tree na ito at dapat ay nakakita siya ng ilang nauugnay na mga talaan noon pa. Little Fatty, ano ang alam mo? Ano ba itong bagay na ito? Saan nagpunta ang mga tao ko? Nag-aalala si Ding Yi sa kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan at nagmamadaling nagtanong. Sinulyapan siya ni Shuzin at hindi naiinis. Noon pa man ay maganda ang ugali niya. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, Leader Ding, huwag kang mag-alala, ang iyong mga tao ay wala sa anumang panganib sa ngayon. Kinain lang sila ng prutas na ito. Nag-iba ang ekspresyon ni Ding Yi. Kinain ng prutas. Hindi delikado iyon. Humalaklak si Shuzin. Buti naman at walang panganib, ngunit kung makakatakas siya ay depende sa sarili niyang swerte. Kung makakatakas siya, magkakaroon siya ng magandang pagkakataon, kung hindi. Ano ang mangyayari kung hindi niya kaya? Natural, habang buhay siyang makukulong sa bunga. Seryosong sinabi ni Ding Yi. Ang prutas na ito ay maaaring bitag ng mga tao. Leader Ding, huwag mong maliitin ang prutas na ito. Sikat ang prutas na ito. Tumawa si Shuzin. Sinabi ng amo ni ako. Brother, maaari ko bang tanungin kung ano itong punong namumunga? At ano ang prutas na ito? Ito ang gustong malaman ng lahat.
Sa napakamahal na kayamanan na nasa harapan nila, nakakasakit ng ulo kung hindi nila maisip ang pinagmulan nito. Sa pagkatuto mula sa mga pagkakamali ng iba, walang nangahas na kumilos muli sa spirit fruit. Walang itinago si Shuzin at sinabing may seryosong ekspresyon. Kung hindi ako nagkakamali, ito dapat ang maalamat na 3,000 World Tree. 3,000 World Tree. Nagulat ang lahat at nagkatinginan. Ang lahat ng naruroon, maliban kay Shuzin, ay hindi pa nakarinig nito noon. Marshall Peak, Kabanata 4,999. World Fruits, sinabi ni Shuzin. Minsan akong nakakita ng ilang nakakalat na mga tala sa isang sinaunang aklat sa sekta. Bagamat hindi kumpleto ang mga talaan, sigurado akong ito ang 3,000 World Tree. Lahat, mangyaring tingnan. Mayroon bang 3,000 prutas sa punong ito? Sa kanyang paalala, ang lahat ay nagmamadaling tumingin sa mga spirit fruit. Pambihira ang lahat ng naruroon. Sa isang sulyap, alam na nila ang bilang ng mga spirit fruit. Eksaktong 3,000, hindi hihigit, walang kulang. Solemn na ang ekspresyon ni Shuzin. Ang 3,000 World Tree ay namumunga ng 3,000 World Fruit. Ang bawat prutas ay isang mundo, na tumutugma sa 3,000 World Path. Ang bawat World Fruit ay isang small world na may sariling sistema, tulad ng maliit na universo sa katawan ng isang heaven-opening realm. Nagulat ang lahat, hindi sila makapaniwala. Ang mga prutas ay kasing laki lamang ng isang kamao, ngunit sila ay small world. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang kanyang atensyon ay nasa mga spirit fruit ngayon, kaya hindi niya napagtanto ang pangunahing punto. Ngayong narinig niya itong sinabi ni Shuzin, hindi niya maiwasang magtaka kung itong 3,000 World Tree ay ang World Tree na binanggit ng Giant God Ada. Ang malaking labanan sa Astral Plane ay sumairis sa mga batas ng langit at lupa. Ang Astral Plane ay nasa panganib na bumagsak sa lahat ng oras. Bagamat maraming Great Emperors ang nagtulungan upang mapanatili ang katatagan, ang Astral Plane ay hindi makatagal ng matagal. Minsan tinanong ni Yang Kai si Ada tungkol dito, ngunit hindi gaanong alam ni Ada. Sinabi lang niya kay Yang Kai na ang World Tree na ito ang susi sa muling paghubog ng mga batas ng langit at lupa sa Astral Plane. Gayunpaman, wala siyang narinig na anuman tungkol sa World Tree simula nang pumasok siya sa Universe World. Hindi niya inaasahan na may makikita siya sa Land of Elders. Kung itong 3,000 World Tree ang binanggit ni Ada, ito ang susi sa kaligtasan ng Astral Plane. Ang mga mata ni Yang Kai ay hindi maiwasang mag-init. Palihim niyang iniisip kung paano mabubunot itong 3,000 World Tree. Isang prutas, isang mundo. Bulong ng isang tao, kaya nahulog lang ang kapatid na iyon sa mundo sa loob ng prutas. Tama iyan, tumanggo si Shuzin. Ito na ang pagkakataon niya. Biglang naintindihan ng lahat. Hindi nakakagulat na sinabi ni Shuzin na ang tao ay kinain ng prutas. Ang pagbagsak sa mundo sa loob ng prutas ay nangangahulugan na siya ay kinakain. Kung naiintindihan niya ang misteryo, makakatakas siya at magiging kanya ang world fruit. Ngunit kung hindi niya, kaya paano kung hindi ko maintindihan? Tanong ni Dingyi sa mahinang boses. Ikaw ay makukulong doon sa buong buhay mo, at hindi ka na makakalabas. Sagot ni Shuzin. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng panginginig sa puso ng lahat. Walang nakakaalam kung ano ang mundo sa loob ng prutas. Kung ang isa ay talagang nakulong sa loob para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, hindi ito magiging isang magandang pagtatapos. Ano ang mga epekto ng world fruit na ito? Nagtanong ang isa pang tao. Brother, dahil nakilala mo ang item na ito, dapat alam mo ang epekto nito, tama ba? Tumawa si Shuzin. Nakakamangha ang mga epekto ng world fruit. Ito ay isang bagay na umiiral lamang sa mga alamat. Isa itong banal na bagay na makakatulong sa isang heaven-opening realm cultivator na makapasok sa first tier. Ano? Sigaw ng sorpresa ang umalangaw-ngaw. Lahat ay tumingin kay Shuzin na hindi makapaniwala, gustong makita kung nagbibiro siya, ngunit ang mukha ni Shuzin ay puno ng panatismo. Paano siya nagbibiro? Tulungan ng isang heaven-opening realm cultivator na umabant ng isang yugto. Seryoso ka ba? Mayroong isang banal na bagay sa mundong ito. Ang pagpasok sa heaven-opening realm ay napakahirap. Matutulungan ba talaga ng prutas na ito ang isang cultivator ng heaven-opening realm na umabant ng isang yugto? Ang pagpasok sa heaven-opening realm ay nangangailangan ng maraming taon ng akumulasyon. Sa bawat oras na ang isa ay sumulong sa isang yugto, kakailanganin ng hindi mabilang na dami ng oras at mapagkukunan. Bukod dito, maraming mga paghihigpit, at hindi ito magiging walang limitasyon. Sa pangkalahatan, pagkatapos maabot ng isang cultivator ang heaven-opening realm, kahit na mayroon silang maraming oras at mapagkukunan, makakapag-advance lang sila ng 2 o 3 yugto ng pinakamaraming.
2 yugto ang umabot sa 70% ng oras, at maaaring wala kahit isang cultivator na maaaring sumulong sa 30 years sa loob ng ilang libong taon. Pagkatapos ng lahat, ang heaven opening pill ay artificial na pino. Kapag mas maraming nainom ang isang spirit pill, hindi gaanong epektibo ito para sa cultivator, hanggang sa wala na itong epekto. Siyempre, kung ang isang tao ay may pagkakataon na makakuha ng isang natural na nagaganap na heaven opening pill, hindi sila magkakaroon ng ganoong mga alalahanin. Mayroong maraming mga mahimalang bagay sa mundong ito, at mayroong isang uri ng heaven opening pill na natural na nabuo at napakabihirang. Ang heaven opening pill na ito ay walang anumang side effect, at sino mang kumuha nito ay maaaring gamitin ang kapangyarihan nito para isulong ang kanilang sariling cultivation. Gayunpaman, ang natural na nangyayaring heaven opening pill na ito ay napakabihirang, at madalas itong labanan ng iba't ibang blessed paradise sa sandaling ito ay lumitaw. Ang isang ordinaryong cultivator ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makuha ito. Sa tabi ng 3,000 World Tree, ilang daang cultivator ang nagkakagulo, malinaw na nabigla sa mga salita ni Shuzin. Mataimtim na sinabi ni Shuzin. Hindi talaga ako naniniwala dito noong una, ngunit pagkatapos makita ang mga world fruit na ito, wala akong choice kundi paniwalaan ito. Ang pagpasok sa Heaven Opening Realm ay walang iba kundi ang pagpapalawak ng mini-cosmos world sa kanyang sarili, katawan, na ginagawang perpekto ang kapangyarihan ng mini-cosmos world na iyon. Kung titingnan ang mga world fruit na ito, ang bawat isa ay isang mini-cosmos world. Kung ang isa ay makakain at mapino ang mga ito, ang mga benepisyo sa isang Heaven Opening Realm cultivator ay hindi maisip. Natural lang na sila ay maaaring makatulong sa isang Heaven Opening Realm cultivator na sumulong. Bahagyang tumango si Yang Kai. Hindi mali ang sinabi ni Shuzin. Ang world fruits ay napuno ng world might, na bumubuo ng sarili nitong mini-cosmos world. Kung ang isang Heaven Opening Realm cultivator ay sumingit at magpino sa kanila, ito ay talagang makakatulong sa kanila na palawakin ang mini-cosmos world sa kanilang katawan, na gawing perpekto ang kapangyarihan ng kanilang mini-cosmos world. Sandaling nag-alab ang mga mata ng lahat sa pagnanasa habang sunod-sunod na tinitingnan ang mga world fruit, naglalaway. Ito ay mga banal na bagay na maaaring makatulong sa isang Heaven Opening Realm cultivator na umasenso ng isang grado. Lahat ng naruroon ay nakinabang ng husto mula sa Great Cosmological Realm. Masasabing hanggat makakaalis sila ng ligtas, hindi magiging malaking problema para sa kanila ang pagsulong sa Heaven Opening Realm sa hinaharap. Kung maaari silang makakuha ng World Fruit ng maaga, maaari silang umabant sa 4th grade mula sa 3rd grade, ang 5th grade mula sa 4th grade, at ang 7th grade mula sa 6th grade. Ilang taon ng mapait na paglilinang ang may iligtas ng isang World Fruit. Kahit na hindi nila ito ubusin sa kanilang sarili, kung ibebenta nila ito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kompetisyon sa mga cultivator ng Heaven Opening Realm. Ngunit huwag masyadong madala, lahat. Biglang tumawa si Shuzin at sinabi sa malinaw na boses. Bagaman ang mga world fruit na ito ay mga banal na bagay at may mga pambihirang epekto, hindi sila makapangyarihan. Ang mga prutas na ito ay nahahati sa 3 grado. Ang pinakamababang grado ng world fruit ay makakatulong lamang sa isang low Heaven Opening Realm. Cultivator Advance ng isang grade, ang mid-grade world fruit ay makakatulong sa isang mid-Heaven Opening Realm cultivator na umunlad ng isang grade, at ang high-grade na world fruit ay makakatulong sa isang high Heaven Opening Realm cultivator na umasenso ng isang grade. Ang mga prutas na ito ay nahahati din sa mataas, gitna, at mababang grado. Nagtaas ng kilay si Xiang Ying. Tumango si Shuzin at sinabing, "Iyan ang nabasa ko sa mga talaan. Huwag mo akong tanungin kung paano ibahin ang mga ito, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang na karamihan sa mga spirit fruit tree ito ay mababang marka, at tanging iilan ang mid-grade. Kung sa high-grade naman, maaring meron o wala, at kung meron man, kakaunti lang sila." Habang nagsasalita siya, ipinadala niya ang kanyang divine sense upang takpan ang mga prutas. Gayunpaman, kahit na ang mga prutas ay mukhang maliit, sila ay talagang bumuo ng isang mundo ng kanilang sariling loob. Nilamon ang lahat ng nagsusubok na divine senses, at walang nakahanap ng anumang mga pahiwatig, lalo pa ang pagtukoy ng kanilang kalidad. Mula sa labas, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng mga prutas. Para silang inukit mula sa iisang amag. Gayunpaman, kahit na walang mga high-grade na prutas, ang mga fruit tree ito ay sapat na upang mamula ang mga mata sa inggit. Tumawa ng malakas si Ding Yi. "Tama lang sa akin yan para yumaman, ha 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 ha." Sa mga taong naruroon, si Ditian ang may pinakamaraming tao. Sa napakaraming spirit fruit, kahit nahatiin sila ng pantay, marami pa rin siyang makukuha. Gayunpaman, ang paunang kinakailangan ay maaari niyang mamites ang mga spirit fruit.
Mukhang alam ni Shuzin ang kanyang iniisip. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, bagaman maraming world fruits, lahat ay may isang pagkakataon lamang. Kung mapupulot mo ang mga ito, hindi ka na muling makapapasok sa mundo sa loob ng prutas. Anong klaseng kalokohang logic yan? Hindi maiwasan ni Dingyi na mapatingin. Sinabi ni Shuzin, hindi rin ako sigurado. Sa totoo lang, nakakita lang ako ng ilang tala mula sa mga sinaunang talaan, kaya wala akong masyadong alam tungkol sa fruit tree na ito. Saglit na nag-isip si Dingyi at sinabing, sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa mundo sa loob ng prutas at pag-unawa sa mga misteryo nito maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na makuha ang world fruits. Bahagyang tumango si Shuzin. Yun ang nakita ko. Tumango si Dingyi at ngumisi. Totoo man o hindi, malalaman natin kapag sinubukan natin. Habang nagsasalita siya, tinawag niya ang kanyang mga cultivator subordinate at pumili ng isang dosina o higit pang mga tao na pilit na pumitas ng world fruits. Ang 12 ng mga tao ay lahat ay naghugpong ng kanilang mga kamay at dumating sa harap ng 3,000 world tree. Tahimik na nanood si Yang Kai at ang iba pa at walang balak na pigilan sila. Marami silang mga bagay na hindi nila alam tungkol sa 3,000 world tree, kaya magagamit nila si Ditian upang subukan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 12 ng mga tao ay gumamit ng iba't ibang paraan upang isa-isang kunin ang mga world fruits. Gayunpaman, kahit na ano ang kanilang ginawa, ang world fruits ay hindi gumagalaw. Ang lahat ng kanilang pamamaraan ay parang mga batong lumulubog sa dagat, nawawala ng walang bakas. May naghagis pa ng divine technique sa world fruit dahil sa galit, ngunit nilamon pa rin ito ng prutas. Ang spirit fruit ay hindi naapektuhan, ngunit ang divine technique ay nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ni Dingyi ang mga taong iyon pabalik. Ang mga resulta ng pagsusulit ay halata. Imposibleng pilitin ang spirit fruit. Nagagawa lang nila ang sinabi ni Shuzin at pumasok sa mundo sa loob ng prutas. Kung ganun, trip natin. May tumawa ng malakas at humakbang. Lumipad siya hanggang sa isang puno ng kahoy at inabot niya ang isang spirit fruit. Sa sandaling hinawakan niya ito, nawala ang kanyang figure. Sa sandaling lumipat ang taong ito, marami sa natitirang cultivator ay hindi na makaupo pa. Lahat sila ay lumipad papunta sa 3,000 world tree at pumili ng iba't ibang spirit fruit. Ang sunod-sunod na figure ay misteryosong nawala. Sa isang kisap mata, mahigit 100 tao ang nawala. Ang ilan sa natitirang cultivator ay tahimik na nagmamasid. Ang ilan ay nag-alinlangan, iniisip kung dapat nilang ipagsapalaran ang lahat. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Shuzin noon na ang pagpasok sa mundo sa loob ng prutas ay may mga panganib. Kung magtagumpay sila, mamumulot sila ng spirit fruit, ngunit kung mabaygo sila, mabibilong sila habang buhay. Walang ibang posibilidad. Si Xiang Ying at ang binata na nakakuha ng ako ay pumili din ng isang spirit fruit at pumasok sa mundo sa loob ng prutas. Itinutok ni Dingyi ang kanyang talon at sumigaw. Mga kapatid, nasa harapan ninyo ang pagkakataon. Nasa inyo kung kaya ninyo o hindi o kung sinong gustong umakyat, sumama ka sa akin. Pagkasabi noon ay siya ang unang sumugod. Natagpuan niya ang spirit fruit sa pinakamataas na punto at kinuha ito. Nawala agad ang kanyang figure. Si Ditian at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran, bawat isa ay pumipili ng kanilang sariling target. Ang ilan ay umiling at bumantong hininga, bumaba sa bundok. Kung tutusin, hindi lahat ay nagkaroon ng lakas ng loob ni Dingyi. Hindi gumalaw si Shuzin, at gayon din si Yang Kai. Pareho nilang gustong malaman ang mga grado ng mga spirit fruit na ito. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng mahabang panahon na naghahanap, ni isa sa kanila ay walang nakita. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Shuzin at sinabing, Brother Yang, alis muna ako. Tumango si Yang Kai at sinabing, Brother Shu, ingat ka. Martial Pick, Kabanata 4100. Manghuli at patayin. Habang nagsasalita siya, lihim siyang nagpadala ng voice transmission. Ano ang mangyayari kung pipiliin ng dalawang tao ang parehong spirit fruit sa parehong oras? Siya ay nanatili rito, hindi lamang upang makilala ang grado ng spirit fruit, kundi upang makita din ito. Sa kasamaang palad, napakaraming tao ngayon, ngunit wala ni isa sa kanila ang pumasok sa mundo sa loob ng prutas ng magkasama. Lahat sila ay pumili ng iba't ibang mga target. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Shuzin, at agad niyang naunawaan ang intensyon ni Yang Kai. Sumagot siya, maaaring subukan ni Brother Yang. Halatang hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan nito. Matapos mawala si Shuzin, itinoon ni Yang Kai ang kanyang paningin sa isang tiyak na world fruit. Hinawakan niya ito at nawala ng walang bakas. Pagkatapos ng isang tasa ng tsaa, lumitaw ang isang figure na parang multo. Ang pandak na lalaki ang nakakuha ng baging ng lang. Sa sandaling ito,
tinitigan niya ang 3,000 World Tree na nasa harapan niya na may panatikong ekspresyon at tumawa. World Fruit, mayroong isang banal na bagay sa Land of Elders. Nagtago ang taong ito sa malapit at ngayon lang nagpaka. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa fruit tree at inalog-alog ang baging ng lang, sinusubukang kumuha ng bunga. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya ito makuha. Ang prutas ay tumubo sa puno, at bagaman ito ay mukhang madaling mamitis, ito ay hindi pangkaraniwang malakas. Ilang beses sinubukan ng pandak na lalaki ngunit nabigo. Napabuntong hininga na lamang siya. Mukhang kailangan kong pumunta sa mundo sa loob ng prutas. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang isa sa mga prutas. Sa sandaling ito, isang kakaibang pagbabago ang biglang nangyari. Isang malaking panganib ang bumalot sa kanya, at isang boses ang biglang tumunog sa kanyang mga tainga. Tumigil ka. Ang puwang sa paligid niya ay biglang nagyelo, at ang kanyang katawan ay nanlamig sa lugar. Ang world fruit ay abot kamay, ngunit hindi niya ito maigalaw. Mula sa gilid ng kanyang mata, nasulyapan niya ang isang figure na dahan-dahang umuusbong sa himpapawid. Nabigla siya. Paanong hindi niya malalaman na nahulog siya sa isang ambush? Siya ay likas na maingat. Kung hindi, hindi siya magtatago hanggang ngayon. Sino ang nakakaalam na kapag nakumpirma niya na ang lahat ay pumasok sa mundo sa loob ng prutas, mayroon pa ring isang tao sa labas na nanlinlang sa kanyang pagtuklas. Ang boses na iyon ay dapat kay Zujiayan, ang divine spirit na dinadala ni Yang Kai, na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Great Cosmological Realm. Hindi niya maiwasang hindi mabigla. Wala siyang away kay Yang Kai. Dahil lamang sa mga tagubilin ni Jinwoo kaya siya nagtayo ng isang ambush sa makulay na daanan. Naisip niya na tiyak na papatayin niya si Yang Kai. Sino ang mag-aakala na si Yang Kai ay bahagyang nasugatan? Noon lang niya napagtanto na tinupad ni Yang Kai ang kanyang reputasyon. Dati, para harapin si Ding Yi, wala siyang pagpipilian kundi ibunyag ang kanyang pagkatao. Halatang may sama ng loob si Yang Kai sa kanya. Ang lalaking iyon ay nagtatago sa kanyang kinaroroonan sa lahat ng oras na ito upang magplano laban sa kanya. Sa isang segundo, naunawaan na ng maikling lalaki ang lahat. Nagpapanik man siya sa kanyang puso, hindi siya nagpanik at nagmamadaling ginamit ang kanyang isip para makipag-usap sa baging ng lang na nakapulupot sa kanyang katawan. Ang 7 maliliit na lang na nakasabit sa baging ay mahinang naglabas ng 7 kulay na kinang. Si Yang Kai ay lumitaw mula sa kawalan at humakbang patungo sa pandak na lalaki. Iniunat niya ang kanyang kamay at nabuo ang isang malaking crescent blade. Malamig niyang tiningnan ang pandak na lalaki sa hindi kalayuan at sumigaw. Cut! Ang moon blade ay tumusok sa hangin, naghiwa sa kawalan habang ito ay humahampas patungo sa maikling lalaki. Ang taong ito ay tagadala ni Jinwoo. Dati, may puka na siya laban sa kanya sa makulay na daanan. Dahil nabuo ang awayan, hindi ito matatapos hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Si Yang Kai ay natural na hindi magiging maawin. Mayroon siyang shadowless ghost, kaya hindi mahirap para sa kanya na itago ang kanyang presensya. Ngayon lang, parang nahulog siya sa mundo sa loob ng prutas, pero sa totoo lang, hindi niya nahawakan ang prutas. Bago iyon, na-activate na niya ang shadowless ghost para itago ang kanyang presensya. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumambad nga ang pandak na lalaki sa kanyang kinaroroonan. Ang taong ito ay mayroon ding paraan ng pagtatago at nakakuha ng isang sagradong gamot tulad ng ubas ng lang. Kung hindi niya sinamantala ang pagkakataong ito para mawala siya, tiyak na magiging problema siya sa hinaharap. Bukod dito, naiinggit din si Yang Kai sa baging ng lang at sa 7 maliliit na lang. Ang pubaysyong at ang maliit na kabute ay mga sagradong gamot at ang halaga nito ay hindi matataya. Gayunpaman, para kay Yang Kai, ang gourd vine ay walang alinlangan na mas kaakit-akit. Ang 7 maliliit na gourds sa baging ay tumutugma sa kapangyarihan ng yin, yang, at 5 elements, at lahat sila ay nasa 5th grade. Kung maaga niya ang ubas ng lang, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng walang katapusang supply ng kapangyarihan sa ika-5 ranggo upang magamit sa hinaharap. Hindi niya ito kailangan, ngunit kailangan ng mga nasa star boundary. Pumapatay siya ng walang awa. Ang moonblade ay palm ito sa hangin at pumutok sa harap ng pandak na lalaki sa isang iglap. Nang malapit nang mahiwalay ang ulo ng lalaki sa kanyang katawan, biglang lumiwanag ang 7 maliliit na lang na nakapulupot sa kanyang katawan. Isang kulay bahaghari na liwanag ang bumungad sa kanya. Ang yin, yang, at ang 5 elemento ay nagpatibay at nagpigil sa isa't isa, na bumubuo ng isang solidong patong ng proteksyon sa labas ng kanyang katawan. Sa isang boom, ang moonblade ay naglaslas, ngunit ito ay pumutok lamang ng isang butas sa kulay-kulay na bahaghari na proteksyon, na naging sanhi ng bahagyang panginginig ng katawan ng lalaki. Hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa pandak na lalaki.
Sinasamantala ang pagkakataong ito, nakalaya na ang maikling tao mula sa mga hadlang ng space laws. Nilinggan niya ang kanyang ulo at pinandilatan si Yang Kai, na may hinanakit na sinabi. Papatayin kita maya-maya. Malamig na sumagot si Yang Kai at sumuntok. Sa tuktok ng kanyang kamao, isang maliit na itim na tuldok ang kumislap at nawala. Collapse. Pinunit ng marahas na enerhiya ng kamao ang proteksyong kulay bahaghari. Ungol ng pandak na lalaki at tumalsik ng dugo. Hinawakan niya ang world fruit na may gulat na ekspresyon at agad na nawala. Lumapit si Ai. Nang ginawa niyang hampas ng palad ang kanyang kamao, nataman niya ang walang laman na hangin. Ang pandak na lalaki ay sumugod na sa mundo sa loob ng prutas. Hindi nagatubili si Yang Kai at dumukot din sa prutas. Nasugatan na niya ang pandak, kaya magandang pagkakataon ito para kitilin ang kanyang buhay. Natural na hindi palalampasan ni Yang Kai ang pagkakataong ito at determinado siyang patayin. Ang nagpagan sa kanya ay nang mahawakan niya ang world fruit, malinaw na naramdaman niya ang isang puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa prutas, na hinihila ang kanyang katawan sa isang napakalalim na kailaliman. Tila kahit na ang dalawang tao ay pumili ng parehong world fruit, maaari pa rin silang pumasok ng magkasama. Hindi niya maiwasang ma-curious at umasa. Ano nga ba ang mundo sa loob ng prutas? Isinaaktibo niya ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili at lihim na nagbabantay. Sa isang iglap, biglang dumating si Yang Kai sa isang kakaibang mundo. Pagtingin niya sa paligid, puno ng pagtataka ang mga mata niya. Nakita niyang nasa isang malaking bula siya sa sandaling ito, at mas marami pang bula sa paligid niya. Sila ay sobrang siksik na walang katapusan sa paningin. Ang buong mundong ito ay tila binubuo ng hindi mabilang na mga bula. Ang ikinagulat niya ay ang world chi sa mga bula na ito ay abnormal na sagana, at ang mundong ito ay talagang may sariling world principles, at sila ang uri na medyo kompleto. Sa isang sulyap lang, napagtanto ni Yang Kai na kung maglilinang siya sa mundong ito, kung hindi siya hahadlangan ng kanyang kakayahan, tiyak na maaabot niya ang Heaven Opening Realm. Hindi niya napigil ang eye-click ang kanyang dila sa pagtataka. Ito ay isang mundo lamang sa loob ng prutas, ngunit maaari itong talagang payagan ang isa na maabot ang Heaven Opening Realm. Ang world fruit ay talagang pambihira. Hindi nakakagulat na makakatulong ito sa isang Heaven Opening Realm cultivator na direktang makalusot. Ito ay dapat na isang low-grade world fruit, dahil nararamdaman ni Yang Kai na ang third-grade Heaven Opening Realm ay ang limitasyon dito. Ang pakiramdam na ito ay napakalabo, ngunit siya ay tiyak dito. Ngunit bago pa siya makapag-imbestiga, bigla niyang nasilip sa gilid ng kanyang mata ang kakaibang bagay. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita ang isang figure na tila baluktot sa ilalim ng pagtitiklap ng lamad ng bula. Nabasag ng figure ang bula ng bula at sumugod sa isa pang bula. Iyon ay ang maikling tao. Si Yang Kai at ang kabilang partido ay sunod-sunod na sumugod sa mundong ito, at ang kanilang mga posisyon ay halos pareho. Ang kabilang partido ay kakakuha lang ng suntok kay Yang Kai, at ang kanyang aura ay mahina sa sandaling ito. Halatang halata na siya ay malubhang nasugatan. Paano mapalampas ni Yang Kai ang magandang pagkakataon? Sumigaw siya. Sa tingin mo saan ka pupunta? Itinulak ang kanyang space principles, kumikislap ang figure ni Yang Kai habang hinahabol niya ang kabilang partido. Sa isang putok, naramdaman ni Yang Kai na siya ay tumama sa isang bundok, at ang kanyang momentum ay agad na natigil. Nakakita siya ng mga bituin at nakaramdam siya ng bukol sa kanyang lalamunan, at malapit nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang kaliwa at kanang balikat, ang Little Mushroom at Pu Baixong ay gamulong-gulong, umiiyak sa sakit. Umiling si Yang Kai at umatras ng isang hakbang. Pagtingin niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hindi makapagsalita. Ang bagay sa harap niya ay ang manipis na pelikula ng bula. Ang manipis na pelikulang ito ang hamarang sa kanyang teleportasyon at humadlang sa kanyang maayos na paghabol sa kabilang partido. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay, hinawakan ni Yang Kai ang Little Mushroom at Pu Baixong at itinapon ang mga ito sa Small Sealed World bago pinunit ang manipis na pelikula sa kanyang harapan at sumugod sa susunod na bula. Kakaibang sapat, pinutol ng manipis na pelikulang ito ang kanyang space principles, na naging imposible para sa kanya na mag-teleport, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang puwersang mapunit. Gayunpaman, pagkatapos sumugod si Yang Kai sa susunod na bula, ang punit na puwang ay automatikong nagsara. Sa sandaling ito, walang oras si Yang Kai para mag-isip ng malalim tungkol sa bagay na ito. Nakalok ang kanyang mga mata sa direksyon na tinakasan ng pandak, binasag niya ang patong-patong ng manipis na screen at hinabol siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa si Yang Kai. Tinutulungan ako ng langit. Dahil sa kanyang larangan ng paningin, nang ang pandak na lalaki ay pumasok sa susunod na bula, isang nagngangalit na apoy ang biglang sumibol mula sa bula, na nagsunog sa kanya at nagpatalon sa kanya ng pataas at pababa,
na naging sanhi ng kanyang kawawa. Bago pa matapos magsalita si Yang Kai, nagkaroon ng malakas na kaluskos at isang kidlat ang tumama sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagsuray-suray. Pagtingin sa paligid, nagbago ang mukha ni Yang Kai nang makita niya na ang bula na kinaroroonan niya ay napuno ng hindi mabilang na mga ahas ng kidlat na nagsama-sama sa isang bagyo sa isang kisap mata, na naging sanhi upang makaramdam siya ng manhid at hindi mapigil na nanginginig. Ang mga bula na ito ay naglalaman din ng maraming panganib. Sa unang sulyap, tila walang pagkakaiba sa pagitan ng mga bula, ngunit pagkatapos na masira ang mga ito, malalaman kung gaano sila kahiwaga. Makalipas ang 10 paghinga, mabilis na lumabas si Yang Kai mula sa bula na puno ng kidlat, at ang pandak na lalaki ay kumawala din sa parehong oras. Kitang-kita niyang may humahabol sa kanya mula sa likuran, ngunit hindi na siya lumingon at pasimpleng tumakas. Pinipigilan ni Yang Kai ang kanyang hininga habang siya ay pabalik-balik sa pagitan ng mga bula sa pagtugis. Ang habulan na ito ay nagpatuloy sa hindi kilalang distansya, kung minsan ay nagsasara ng agwat sa pagitan nila, kung minsan ay naglalayo sa kanilang sarili. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin ng napakalakas na halos mabali. Kung hindi dahil sa mga kakaibang bula na ito, kasama ang kanyang space principles, hindi ba naging madali para sa kanya na habulin ang taong ito? Gayunpaman, ang mga bula na ito ay maaaring maputol ang kanyang teleportasyon, na magdulot sa kanya ng matinding hinanakit. Makalipas ang ilang araw, huminto si Yang Kai, humihingal sa pagod. Dose-dose ng mga bula sa kanyang harapan, umupo din ang pandak at nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ng ilang araw na paghahabol, si Yang Kai man o ang pandak na lalaking ito, pareho silang pagod at kinailangan na huminto para magpahinga. Tuwang-tuwang isinubo ni Yang Kai ang mga spirit pills sa kanyang bibig at sumigaw. Tumakbo ka ng mabilis. Kapag nahuli ka ng haring ito, tiyak na hahayaan kanyang matikman ang lahat ng pagpapahirap sa mundo. Nagpumiglas ang pandak na lalaki na bumangon at nagpasok ng isang dakot ng spirit pill sa kanyang bibig, humihingal. Ano ang kailangan mo para bitawan mo ako? Ngumisi si Yang Kai. Pakawalan ka. Sa tingin mo, posible ba ito? Hindi pa banggitin na sinalakay mo ang haring ito at sinubukan mong patayin ang haring ito, bilang tagapagdala, magkakaroon ng buhay at kamatayan na labanan sa pagitan mo at sa akin. Sa halip na maghintay para sa gulo sa hinaharap, mas mabuting harapin ka dito at ngayon.